Matthew 22:37. Ang sinasabi po dito is, ano po ito? Word of God po ito. This actually came from Jesus po. Ano sabi niya? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So paano ito magre-relate dito sa ating lifestyle, mga kapatid? So marami sa inyo ay nag-heal dahil sa lifestyle na ito. And some of you became very involved sa low-carb community, sa lahat, all things low-carb. Paalala lang mga kapatid na ang low-carb is just a tool, a mechanism na nilagay ng Lord. Hindi po pwede na yung ating obsession ay sumobra-sobra sa low carb po. Kasi ito nga po, dito sa shinare natin na verse ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Lord na ang mauuna talaga, above all mga kapatid, una kesa sa lifestyle, una kesa sa pera or sa kabuhayan or even sa family mo, dapat talaga po unahin natin ang Lord. Yun po yung first and greatest commandment. And so, paalala lang ito dito sa mga nasa community natin who are very, very active proponents ng low carb. Dapat yung priorities po natin malinaw. Yes, it's very good to be excited about low carb lifestyle. It's very good to talk about it kasi nga naman maraming natutulungan. Pero wag naman po sana na siya yung una sa buhay natin to the point of obsession na po. I understand because I also was this way for a while. Kapatid, ang low carb is just one of the aspects ng buhay. Isa yan sa mga aspeto, physical, Pero hindi po dapat yan yung ating obsession. Hindi yung low carb, hindi yung politika, hindi yung kung ano paman po. So, ang top priority natin mga kapatid is really to prioritize the Lord. Itong mga bagay na ito, yung tungkol sa kalusugan, tungkol sa kabuhayan, sa pamilya, these are all good. Also, mga blessings yan ng Lord sa buhay mo, pero wag po yan ang mauuna sa buhay po natin. Paalala lamang po ito, siguro nangungusap sa iyo ang Lord ngayon kung ikaw ay medyo busy sa pag-low carb, busy ka sa mga kaganapan sa buhay mo to the point na mas marami ka ng time na naigugugol dyan kesa sa iyong devotion time, kesa dun sa time that you spend with the Lord. Iset natin straight yung ating priorities po. Maganda na pinagtutuunan natin ng pansin yung ating physical health, pero wag po natin siyang diyosin. Let us not focus only on the health aspect to the point na obsession na po siya. Minsan pa nga nagkakaroon ng mga away-away online just because of the lifestyle. Kung sana po ganyan tayo kasing zealous, ganyang kaigting yung ating damdamin sa pagde-defend din sa ating Panginoong Jesus, di mas maganda rin po. Unfortunately, nagbabangayan pa online because of differing views. Pero mga kapatid, may mga mas importanteng bagay pa po. Itong buhay natin na ito, ang bilis lang nito. Isang pitik lang yan, isang iglap, isang kurap. After a while, tapos na po siya. Ang mas mahalagang usapin, paano po yung mas mahabang panahon, eternity po, So, dapat yun yung ating mga pinagtutuunan ng pansin. Hindi po yung mga bagay-bagay na sa mundong lamang ito po,